tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. At nakatutok pa rin po ang buong puwersa ng GMA News para ihatid ang mga pinakasariwang balita kaugnay pa rin ng paghagupit ng Bagyong Nina. Matapos manalasa sa Kabikulan, ramdam na ngayon ang epekto ng bagyo sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan na nakailalim ngayon sa orange rainfall warning. Ibig po sabihin, mataas ang banta ng pagbaha dahil sa matinding ulan. Ang Camarines Sur naman na isa sa mga unang binayo ng bagyo, isinailalim na po sa state of calamity. Mula pa po kagabi, malalakas na hangin at pag-ulan ang naranasan sa buong lalawigan. At mula sa Laguna, Camarines Sur, balitang hatid ni Joseph Moro. Humahagupit na hangin at bugso-bugsong ulan ang ipinaramdam ni Bagyong Nina sa Camarines Sur. Bandang alas 8 ng gabi, nagsimula na magparamdam ang bagyo. Kahit sa dilim, kita ang dalang hangin at ulan ni Nina. At dito pa lamang, batid na naming hindi biro si Nina pagdaan niya dito sa Camarines Sur. Disgrasya agad ang dala niya, hindi pa man siya tumatama ng tuluyan. Nabagsakan ng puno ang sasakyang ito, mabuti na lamang at mabilis na nakaresponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Philippine Army at mga volunteer. Palikas daw sana para mag-hotel ang pamilya pero inabutan na sila ng bagyo sa daan. Mag-aalas 9 ng gabi, sabay na ang malakas na hangin at ulan. Andito na si Nina. Sa pagitan. Wala na kaming kawala sa lupit ng bagyo. Asan tayo? Dito muna tayo po. Pasado alas 9 na ng dito sa Lagonoy sa Camarines Sur. Ramdam na namin ngayon sa mga oras na ito yung pinakabugso ng hangin at ng ulan na dala nitong si Bagyong Nina sa probinsya. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo, may mga pamilya nag-evacuate pa rin. Tinatakasan si Nina pero walang balak manahimik ang bagyo. Uubong ang hangin at may kasabay na ulan at may pagkakataong kikidlat pa. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, pinakamalakas si Nina. 4 na oras, halos na nalasa ang bagyo. Joseph Morong, GMA News.